Good evening guys, magandang gabi na medyo maulan na panahon dahil ang buong bansa ay nakakaranas ng pagbuhos ng ulan dahil nga dito sa ating bagyo. Malamig kaya ito mapasin naka-hoodie tayo. Dahil kagaling ko sa biyahe, siyempre babad sa ulan, sa lamig ng panahon, sa labas, malamig kaya ginawa ko kaya ito, nag-hoodie tayo. Gusto ko lang magbigay ng reaction at opinion dito sa napanood kong isang content creator na tinataas, abogado ng bayan. Isang abogado, no? Si attorney, pero babae siya, ito. Yeah, siya yan. Marami kasing nagtatag sa kanya tungkol dun sa mga Grab na hindi na-deliver yung pagkain. Yan. Ayon sa kanya, meron daw karapatan ng mga consumer o mga customer na magkaroon ng refund kapag ang kanilang order ay hindi na-deliver sa kanila. Ang pinag-uusapan dito yung cashless, yung GrabPay na tinatawag. Ito. Ang ano po kasi, ito bigyan ko kayo ng halimbawa. Dalawang klase po kasi yung mode of payment. Isang cashless at isang cash. Ayan. Dumuna tayo sa cash. Ang cash po kasi, halimbawa, pinick up mo na yung item doon sa merchant, halimbawa, Jollibee, McDo, ganyan. Pag na-pick up mo na yan, dadalhin mo yan doon sa drop-off location sa customer. Cash po pinag-usapan na, cash. Pagdating doon sa drop-off location, tatawagan ng rider yan, tapos pag hindi sumasagot yan, mag-aantay yan ng 20 minutes. Dati kasi 15 minutes lang, ngayon ginawang 20 minutes. After 20 minutes at hindi yan sumagot, kailangan yan i-screenshot niya yung conversation o yung tawag na katibayan yun. Ayun magiging katibayan na yung customer ay hindi sumasagot. Yun po, no? Ganun po gagawin. Tapos, yung picture ng item or sabi natin yung pagkain, ang nakalagay kasi dyan, disposable, parang ganun. Yung pagkain, yung item, ganyan. Tapos yung drop-off location, kung pwede, ako kasi lahat kinukuha ko eh. Pati yung contact number na hindi ko matawagan, tapos yung item, tapos yung drop-off location, pinipicturean ko yan. Tapos pagkatapos yan, i-drop mo na. After 20 minutes, i-drop mo na yan, gagawa ka ng report. Ilalagay mo dun yung conversation, tapos yung item, yung mga katibayan, tapos yung resibo. Yung amount ng receipt ng pagkain. Pagkatapos maglalagay doon ng parang lalagyan ka ng bakit, anong reason, gano'n. Parang ilalagay mo doon, no show, tumawag ako ng maraming beses, hindi nagpakita, hindi po sumasagot, matagal na po ako nag-aantay dito, parang gano'n. I-report mo. Tapos saka mo isasubmit. Kaya po ginagawa ng isang rider yun, dahil cash po yun, cash. Yung pinambayad doon sa merchant ay galing doon sa top up ng rider. Top up ng kinakaltas po yan doon sa top up ng rider. Pag nakaltas po yan doon, automatic bayad na po yan sa merchant. Ang gagawin nga ng isang rider, kailangan may report ka as no show para yung pera yung kinaltas, yung pinambayad doon sa pagkain, sa item, is marireimburse. Ibabalik doon sa rider yung pera na pinambayad doon. Yan po ay sa cash. Ito. Ang pinag-usapan nila attorney ng abogado ng bayan is tungkol dun sa mga cashless or GrabPay. Marami po kasing customer na nagkatag sa kanya na nagkatatanong kung merong ano magiging kanilang pabor sa kumbaga parang sabi ni attorney doon is para sa kung kayo yung mga consumer, pwede kayo mag-refund. Kung cashless yan. Refund po. Refund. Kung hindi rin magandang serbisyo. Ayun daw. Hindi magandang serbisyo. Doon ako nag-react eh. Kung hindi magandang serbisyo, paano naman nasabing hindi magandang serbisyo? Kung ang rider naman ay nandoon na sa drop-off location, tapos nag-antay ng 20 minutes, tapos sasabihin hindi magandang serbisyo. Sabi ko, kaya ang ginagawa ng rider, sabihin, nagpalabi-labi muna para sabihin hindi maganda serbisyo. Di po ba? Ang rider kasi, bagay kasi siguro ang point
ito dito siguro yung rider hindi pumunta doon sa drop-off location, hindi pumunta, parang gano'n. Kaya sinasabi niya na, o sabihin natin itinakas ng rider yung pagkain. May mga gano'n nangyari. Meron talagang gano'n. Ewan ko, sa ibang platform yun, ewan ko lang. But meron talagang gumagawa nun. Yun, sinasabi siguro hindi maganda ang serbisyo. Pero, sa Grab po kasi, base sa aking karanasan, gaya na lang isang araw, worth 2,900 pesos, GrabMart. No show. Okay? Inireport ko, no show, ganito, ganyan. Pero yung item, kasi dahil nga GrabMart siya, kailangan mo ibalik doon sa merchant. Pero pag GrabFood po kasi, hindi na po pwedeng ibalik yan. Hindi nila tatanggapin yan kasi meron niyang oras eh. Kapag lumabas na yan sa kanilang tindahan, ay hindi mo na pwedeng ibalik. Kasi 'di ba, lalo na Jollibee, McDo, yung mga fast food, na meron kasi yung oras kapag hindi yan na kahit yan sa kanilang tindahan. Kapag hindi yan nabenta, dispose na yan. Ganyan po yung sa Jollibee. Sa McDo ganyan din. Hindi po pwedeng ibalik yan. Dahil cashless yan, i-report mo lang yan as no show. Pero hindi ko alam, ay wala pa kasing nangyari na-report mo siya pero wala pong reimbursement yan. Hindi ko alam kung paano nagiging sistema nila doon. Mostly, ang ginagawa, sa akin kasi sa experience ko nga, yung item, pag yung mga ganyan mga inaantay ko muna yung customer na sumagot. Okay, i-drop ko siya doon. After 20 minutes, i-drop ko siya doon. Tapos, i-report ko as no show. Pero, yung item hindi ko ginagalaw. Aantayin ko siyang sumagot. Diba? Antayin ko siyang tumawag sa akin. Pero mabiyahe muna ako, yung item nandun lang sa bag ko. Ayun na ginagawa ko. Ay, pag tumawag sa akin, kuya, nasaan ka na? Ako tatanungin ko, paano nangyari? Ganyan. Gaya na nangyari sa akin isang araw. Session na kuya kasi nakatulog ako. Sabi niya, nakatulog ako. Yan, di ba, sakit? Nakailang biyahe ako, nakatatlong biyahe na ako bago siya tumawag sa akin. O, di ba? Yung ba yung hindi magandang serbisyo? 25 minutes ako nag-antay doon. 25 minutes. Tinatawagan ko sa number niya, personal number niya. Tinatawagan ko siya sa chat room ng Grab app. Chat ko rin siya doon, hindi sumasagot. So, 25 minutes, dinrap ko na. Para secure ako dun sa report ko na 20 minutes na requirements. 25 minutes, dinrap ko. Hindi ko ginalaw yung item. Tinabi ko lang muna. 3 biyahe. Tumawag. Kuya, nasaan ka na kuya? Pasensya na kuya, nakatulog ako Sabi ko sa kanya, ma'am, tatapusin ko lang itong isang biyahe ko. Babalik ako sa inyo. Pero, kasi malayo ako eh. Pero ma'am, i-charge ko kayo sa fare. Di ba? Ayun ang ginagawa ko pag cashless. Kasi ang hirap kasi pag cashless eh. Pwede kasi mag-complain yan ngayon. Halimbawa, nai-report mo na, no show. Ayaw mo lang kausapin siya kasi nga, no show na. Cashless yan. Ang gagawin dyan ng customer, kailangan niya rin mag-report doon sa opisina, sa Grab. Bakit po kailangan? Para yung pera niya is ma-refund. Nariripan po talaga yan. Matik po yan. Kung hindi ka magre-report na customer ka, hindi ka ma-refund. Kailangan mo i-report. Parang yan eh. Parang sa isang nakawan, ninakawang ka. Pag hindi ka nag-report, wala mangyayari doon. Di ba? Kailangan mong i-report. Ganun po yun. Para magkaroon ka ng refund, kailangan mo rin mag-report. Ayun yung sistema. Pero sa serbisyo, kung nag-antay, sa serbisyo may mga rider din talaga na yung item, hindi nila dinideliver. Marami pong ganyan. May mga ganyang mga klase ng rider. Hindi nila, pero kapag ginawa nila yon, automatic po, pag nag-report yung customer na hindi nakarating sa kanyang pagkain at wala namang report si rider na nangyari, yan po ay tatawagan ng Grab yung rider. Pagkatapos ng tawagan yan at hindi siya nag-comply, i-deactivate, masususpended po yan. Suspended na 3 days or depende dun sa amount or sa yung kanyang ginawa. Ganun po yun. Kakaroon po yun ng suspension hanggang sa ma-deactivate po yan kapag hindi siya nag-comply doon. Tapos yung item na yon, yung item na amount ng item, halimbawa cashless, halimbawa hindi niya dinala doon sa hindi siya nag-report, hindi niya dinala sa customer, kakaltas po yan doon sa top up ng rider.
Ganun po yung sistema nyo na. Kaya kailangan pag cashless yan at hindi nag-no-show ang customer at hindi mo yan na-i-report, yung top up dyan ang babawasan. Kukunin doon sa top up ng rider yan. Halimbawa, 8,000. At wala naman top up yan. Kada biyahe niya, kinakaltas na kinakaltas po yun. At yung customer naman, babayaran nyo ni Grab para magkaroon ng refund. Kumbaga, yung perang binambayad ng customer doon is bibigay sa kanya. Yun po yung sistema. Kaya yun sa mga nagtatag kay attorney, yung nagtatag kay attorney na yung, yung karapatan nila kapag sila yung mga item, mga pagkain nila hindi na-deliver, may refund po yan. May refund po talaga kasi parang hindi yata alam nila kung anong gagawin. Kailangan nilang mag-report doon sa Grab para magkaroon ng refund. Meron talagang refund. Nasa Consumer Act yan. Kung hindi naman naging maganda yung katulad siya sabi niya, ayun nga siya siguro sinasabi niya, hindi deliver, hindi maganda yung serbisyo, hindi nakarating yung pagkain sa kanya, may refund yun. At yung refund na yun, ibabayaran ka ni Grab. At yung rider naman, kakaltasan ni Grab every time na magbiyahe siya, kung magkano yung amount. Ganun po ang magiging sistema. Kaya yun lang gusto ko lang share sa inyo yan. Kung may mga gusto pa kayong malaman tungkol sa Grab, ako kasi medyo matagal na sa Grab. Nagsimula ako dyan 2016, TNBS driver ako, tapos nag-motorcycle ako. Kaya alam ko na yung pasikot-sikot dyan. Kaya kung meron kayong mga tanong, paano mag-apply, ano yung naging sistema noon, yung mga last comment nyo lang at papaliwanag ko sa inyo. Tsaka gusto ko na ipaliwanag talaga rito yung tinatawag nilang radius, 5 km radius sa mga rider. Kasi marami rin kasing complaint sa mga rider, bakit umaabot ng 3 kilometers yung pick up, umaabot ng, okay lang yung deliver, kung gano'ng kalayo, okay lang. Isa merong 5 kilometers ang pick up, merong 6 pa nga, 7, depende. Kung meron po kasi tinatawag na 5 km radius yan, papaliwanag natin yan. Kung may mga comment kayo, susunod na video, isa-isahin natin yan. Tsaka yung sa pair, yan, kung paano yung naging sistema. Lamang at pagandang gabi.